Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbate sa ating lahat, sa inyong lahat mga kababayan. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyong himpilan ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang buong Global na Tayo team. Maglilingkod po kami sa inyo ngayong araw na ito ng Friday, ika-26 sa buwan ng Setyembre. Para po sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood sa iba't ibang dako ng mundo na nasa iba yung dagat, ang ating mga overseas Filipino workers, land-based man kayo o sea-based. Ayan, ngayon pong araw na ito ng Friday, nararanasan po natin ang hagupit ng bagyong si Opong. Nagsimula po siyang naglandfall kagabi, dito sa may bahagi ng Visayas. At ngayon po, nandito na siya sa may bahagi ng Southern Luzon. At patuloy po tinututukan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ito pong pagkilos ng bagyong Opong, lalo na dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, Eastern Visayas, particular dito sa Samar, at dito sa may bahagi ng Southern Luzon like the Bicol region, at maging dito sa Sorsogon. So patuloy po kayong umatabay sa mga programa at mga impormasyon patungkol po dito sa epekto ng bagyong Opong sa Pilipinas. Pero bukod po dito, of course, marami pa rin tayong mga tinututukang mga kaganapan dito sa ating programa, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan po naman natin ay ang ating mga overseas Filipino workers. At lalong-lalo na ang mga ahensyang nakatutok upang magbigay ng serbisyo at siguruhin ang kapakanan ng ating mga kababayan na mga OFWs sa iba't ibang bahagi ng bansa. May magandang balita tayo para sa ating mga OFWs. Manggagaling po ito magandang balita na ito mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Dapagkat inilunsad po ng OWA ang dalawang bago nitong inisyatibo. Ang isang mobile diagnostic clinic at ang alagang OWA Botika. Ito raw po yung upang mapadali ang medical access para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Hindi ko na po patatagalin ito. Alamin natin, magandang balita po ito sa likod ng nararanasan nating sama ng lagay ng panahon dito sa Pilipinas. May maganda namang balita ng atin sa atin ng OWA. Kasama po natin ang ating OWA Administrator. Walang iba kundi si Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Magandang umaga po, Administrator PY. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin. Sana po safe po lahat at ngayon po ay lumalakas na ho ang ulan dito sa Maynila. Opo, maraming salamat po, Administrator Kaunan sa pagpapaulak sa ating programa. So dalawang bagong inisyatibo ang inilunsad ng OWA, itong Mobile Diagnostic Clinic at ang alaga OWA Botika. Ito po ay upang mapadali ang medical access para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. How can this two initiatives, itong bagong mga initiatibang ito, magagawang mas accessible ang mga serbisyo nito sa mga OFWs at kanilang pamilya? Sir Ray, maraming salamat ho sa pag-imbita sa amin ngayong umaga para ibalita sa ating mga kababayan itong magagandang balita mula po sa ating pamahalaan. Una ho sa lahat, alam po ninyo na matagal nang umiikot yung ating mahal na First Lady at kami naman po sa iba't ibang mga ahensya, sumasama ho kami dahil ito ang direktiba ng ating mahal na Pangulo na ilapit yung ating serbisyo sa ating mga mamamayan, yung Love for All, Sir Ray. Ang Love for All po, kasama po ang OWA dyan kasi po ang mandato ng OWA kasama ang pamilya ng OFW. Nabigyan ho tayo ng mobile clinic through the efforts of our First Lady. At ito po naman ay inilagay po muna natin sa NCR natin na opisina at doon muna po sa central office natin sa Pasay. Ang plano ho namin dito, i-register siya as a Yakap Center sa PhilHealth para po libre po ang mga serbisyo
Actually, napakaganda po niya. Meron po siyang x-ray, may ultrasound po siya. Pwede rin po ang check-up ng sa dugo at iba't iba pa pong mga lab exams, no? And we plan to give it for free po sa ating mga OFWs and their families through OWA. Alam ko ho, may mga nagtatanong, isa pa lang po ito. Gusto ko sana namin Sir Ray, kumbaga, ayusin muna yung pag-ooperate itong isa. Pero ang talagang vision dito, Sir Ray, bawat regional office ng OWA magkaroon. And syempre, kung meron naman ding mobile clinic or diagnostic, Sir Ray, gusto rin namin katabi na yung alagang OWA Botica naman na we are partnering, no, with VidaCure and yung PhilHealth Gamot facility. Okay. Again, Sir Ray, libreng gamot under the GAMOT or gamot program po ng PhilHealth na nilunsad ng ating mahal na Pangulo. Ito po yung libreng 70 plus na gamot, maintenance drugs, usually ito, Sir Ray, na 20,000 per year ang allowance, kumbaga, na makukuha ng ating mga kababayan. Nung na-anunsyo to ng mahal na Pangulo noong SONA, sinikap natin na ma-access din ito ng mga OFW, lalong-lalo na Sir Ray, special shout-out. Okay. So, sa mga OFW na matagal nagmiyembro sa OWA, pero ngayon nasa Pilipinas na at syempre Sir Ray, after serving so many years sa ibang bansa, medyo tumanda na po at ngayon po may mga nararamdaman na gusto namin magkaroon sila ng mas madaling access sa mga libreng gamot through the gamot program. Kaya po nilunsad natin ito and we partnered with VidaCure at saka sila naman po ay rehistrado sa PhilHealth. Ayun. So sa ngayon po, Administrator, nag-iisa pa lang ito. Pero when do we expect na madadagdagan pa itong mobile diagnostic clinic? Ito po ang una namin and actually yung Botica po will start full operations by next week. Pero nilunsad namin at nagkaroon na rin kami ng Yakap Mobile. Marami yung nagpa-check, Sir Ray, kahapon. At meron pa nga mga kababayan tayo na dumating na may cancer, may iba't ibang mga sakit. We were able to assist, of course, together with the Office of the President. Nire-refer din po namin yung mga may kailangan ng tulong sa DSWD, sa PCSO at saka sa Department of Health. So tulong-tulong ito at maganda ho nandoon sa OWA mismo na opisina. Masabi ko lang po, Sir Ray, kung bakit ganon. Mula nung na-appoint ako nung mid-May of this year, napansin ko halos kalahati ng humihingi ng tulong sa OWA ay health-related, Sir Ray. Okay. Health-related abroad, which is na-address namin ng DMW, and health-related din dito sa Pilipinas. Kaya kung welfare ang pag-uusapan, malaking parte ng welfare ang kalusugan. Yeah, oo, totoo po 'yon. At siyempre, pag pinag-usapan natin ang healthcare at health welfare, malaking usapin yan pagdating sa bulsa ng isang OFW, Administrator. Malaki po. May mga pag-aaral na ang dalawang main na dahilan kung bakit umaalis ang ating kababayan. Unang-una, edukasyon. Ibig sabihin, pinupondohan ng edukasyon ng kanilang mga anak, kapatid, kamag-anak. Pangalawa, Sir Ray, yan ang pangalawa pala, ang edukasyon. Ang una talaga is kalusugan. Ibig sabihin may nagkasakit sa pamilya at napilitan or walang choice yung ating kababayan kundi mag-abroad para sustentuhan ang pangangailangan ng kanilang kamag-anak patungkol sa pagpapagamot. And dito makakatulong yung gobyerno. Kami sa OWA, we work on a whole of society. Mga kababayan, ibig sabihin, we will partner with other government agencies and also private sector na magbibigay ng tulong sa inyo, sa ating mga OFW, sa inyo pong pamilya. Yun ay deserve ninyo na magkaroon ng ganong klaseng kooperasyon para mabigay sa inyo yung tulong na kakailanganin ninyo patungkol sa kalusugan ninyo at ninyong pamilya.
Alright. Pero ito po ay ipinasok o inintegrate natin sa yakap. So meaning involved dito ang PhilHealth. Opo. At inaasahan ho natin na magkaroon tayo ng MOU signing sa PhilHealth patungkol doon sa Yakap facility na gusto nating i-set up. Kasi nga po, Sir Ray, gusto namin hindi lang sa Maynila. Gusto namin pati sa... Meron po kasing 17 na regional offices ang OWA at meron din po kami mga, kumbaga, provincial offices. Sa ngayon, Sir Ray, 2.5 million ang active members ng OWA. Ibig sabihin po, yan po yung nasa abroad. Yes. Pero marami din po kaming tinatawag na inactive members. Halos 8 million po yun, Sir Ray. Dami Yan din. na yung mga Dami. bumalik sa Pilipinas. At syempre, dagdag mo pa yung pamilya nila. Alam mo, hindi, pareho tayo siguro mag-agree. Napansin ko rin, basta OFW or dating OFW, ang unang pupuntahan yan, OWA. Kahit ano pa ang kailangan yan. At kami na nag-i-endorso. So, ngayon kasi, ang sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa OWA, sa atin talaga sila hingi ng tulong. Ngayon, minsan kasi yung tulong, hindi naman galing sa OWA. Di ba? Minsan, kailangan nila ng tulong sa ibang ahensya. Tayo na yung maging proactive na mag-endorso sa kanila. Kumbaga, let's do the extra work na, go the extra mile. Kasi ganun talaga ang OWA ang puntahan ng ating OFWs basta meron silang kailangan sa gobyerno. Alright. Now, bukod dito sa mobile diagnostic clinic, yung tinatawag na Love for All, meron pa kayong isa, yung Alagang OWA Botika. Ano po? So ano naman po itong serbisyong ito, Administrator? Ito naman po ay yung sa gamot program ng PhilHealth, GAMOT. Ito po yung inanunsyo ng ating mahal na Pangulo nung SONA. So nung narinig ko talaga personally yun, sabi ko dapat yung OFW pamilya nila magkaroon ng access dito. Alam natin kakalunsad pa lang ito ng PhilHealth. I think there are few na meron na po silang mga nalunsad na mga botika. Gusto namin sumali dito, Sir Ray, kasi the more the merrier, or the better for our OFWs and ating mga kababayang Pilipino. Kaya po sa OWA gusto namin na i-set up yung Alagang OWA Botika. And we partnered already with an accredited PhilHealth gamot provider na actually nabisita nga ng mahal na Pangulo yung isa sa facilities nila nung nalunsad. And we hope that by doing this, yung po mga maintenance drugs, Sir Ray, ito po yung sinusustentuhan ng ating mga OFW sa pamilya nila Yung mga hypertension, sa diabetes, at kung ano-ano pa pong mga sakit, makuha na ng ating mga kababayan. So under the gamot program of PhilHealth, 20,000 po per year yung allowance o kung amount ng gamot na makukuha ng ating mga kababayan. As I said, most ng ating mga OFWs umaalis para sustentuhan ang gamot ng pamilya nila para sa ganitong klaseng mga sakit. And sana makatulong kami sa OWA, maramdaman nila, di lang sa OWA, pati ang PhilHealth, at ang buong gobyerno at ang ating mahal na Pangulo na nandyan kami every step of the way. Alright. Pero matanong ko lamang po, Administrator Kaunan, kailan po magsisimula itong Alagang OWA Botika? Sa Monday po. Uy! Pagkatapos ng bagyong ito. Next week na yan. Ilang araw na lang, Administrator. Nandun na ho yung may bagyo lang Pero po yung Yakap Clinic, it will take siguro a few more weeks po. Pero every Friday, meron na rin po kaming partner na pupunta sa OWA Central Office para magkaroon ng tinatawag na Yakap Mobile. Yung pong, para po, Sir Ray, every Friday, pwede na po magpa-check yung ating mga kababayan. And then, pag meron na silang prescription, Sir Ray, pumunta na doon sa ating botika. Alright. Pero ang magiging goal dyan, Sir Ray, syempre, pag nakuha na natin yung ating Yakap registration, everyday po, using yung binigay po na ating mahal na unang ginang na mobile clinic,
makapagpa-check, Mhm. and then later on po ay makakuha sila ng gamot doon na rin po sa opisina natin sa OWA. Well, tamang-tama po yung mga inisyatibo nyong yan sa OWA, Administrator PY, Administrator ah, Kaunan, sapagkat alam naman po natin yung pananalasa ng mga sunod-sunod na bagyo dito sa ating bansa. Ano po? Nando, Super Typhoon Nando. Ngayon, ito namang si Opong. At marami din tayong nagtatanong ng mga kababayan, syempre, yung serbisyo ng OWA sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya dito sa bansa. Ito na po yun. Ito na po yung mga binabanggit ninyo. Ito na ba yung kanilang inaantabayanan na mga serbisyo para sa mga OFWs at kanilang pamilya, lalo na pagdating sa mga medical needs nila? Isa po ito at pagdating naman ho sa bagyo, kami po ay kasama ng DSWD, ng LGU at ang aming mother department ng DMW. Meron din po kaming calamity response, no? Actually, ang sabi ko nga, Sir Ray, siguro magigets mo kung ba't ganun ang unang response namin. Sabi ko, pag may bagyo, after ng bagyo, Mhm. una nating puntahan yung ating, kasi nakamapa na naman sa amin kung saan nakatira yung ating mga pamilya ng Yes, OFWs. oo. We have yung tinatawag naming OFW Family Circles or OFC. Mhm. All over the Philippines yan. Sabi ko, yung kasama na doon sa welfare check after ng bagyo, dali na natin yung ating soup kitchen, yung ating libreng wifi, libreng charging, tubig, at yung bigay natin ng mga gamot at dignity kit at yung ating mga unang batch ng grocery. Importante yung soup kitchen kasi, sorry, hindi naman agad makakaluto yung talagang That's true. That's true. na biktima, kumbaga na basa yung bahay, na baha yung bahay. So gusto agad namin yung unang response, soup kitchen, libreng charging, kailangan din sir kasi nakapatay yung mga kuryente, Mhm. at saka yung wifi na libre. Mhm. Para makontak yung kanilang mga kababayan na nag-worry sa kanila na nasa abroad na nagtatrabaho. So, we want to be one of the, we work closely with the LGU at saka po DSWD on this. Pero ginagawa na ho namin yan even before itong bagyong itong na dumating. Yun. So, kasama niyan, ngayon naman, pag nailunsad na namin sa probinsya namin yung mga online, yung mga aming mobile clinic at saka mobile butika, talagang Sir Ray, medyo dadami ang serbisyo ng OWA para sa pamilya ng OFW at sa OFW. Alright. Ito po, Administrator, ihahabol ko na itong katanungan na ito. Ito naman ay may kinalaman. At least matapos na once and for all, itong mga fake news na lumalabas na kesyo, wala na raw, aalisin na, ipe-phase out na raw yung OWA lounges natin sa airport. Alam ko nagpahayag na kayo dito, pati ang DMW, pero we would like to hear it straight from you tungkol dito sa mga lumalabas na mga, I consider this a fake news, yung nagpapakalat ng balita na wala na raw OWA lounges o OFW lounges sa ating mga airport dahil wala na raw pong supply. Pero ibig sabihin, this was earlier rebutted and sabihin na natin na dininay ng DMW. Pero para po sa ating programa, ano po ba talaga estado nitong ating OFW lounges? Palalakihin pa at pagagandahin, Yun. Sir Ray. Yun. Sir Ray, siguro para malagyan ng konteksto, ang NNIC, of course si Sir Ramon ang nagmamanage ng airport, binigyan po tayo ng facility para doon gawin ang OFW lounge. Ang OWA po ang nagme-maintain at nag-ooperate nito. Ibig sabihin, ang pondo po, hindi po galing sa contribution ng OFW galing po sa national budget. Ang nag-ooperate at nagmamanage ay ang OWA at gamit ang pondong ito. Palalakihin at pagagandahin pa yung sinarado natin sa Terminal 1, ilulunsad na natin ngayong unang linggo ng Oktubre, ang NAIA Terminal Lounge 1. Ang Terminal Lounge 3, patuloy sa pag-e-expand ng iba't iba pang facilities. Sir Ray, ang gusto ko lang po linawin, deserve ng OFWs ito. Ito ang idirektiba ng ating mahal na Pangulo sa SONA niya of 2024. Niya na SONA. And halos
lampas na ng 1.5 million ang nasiserva ng OWA at ng DMW sa mga lounges na ito. So hindi totoo na isasara, ngunit I'd like to stress, we were requesting and we are requesting for additional support, Sir Ray. Kasi dumadami po ang ating mga OFWs, dumadami ang gumagamit ng lounge, and gusto po natin sana magkaroon din ng lounge sa Clark International Airport, sa Cebu International Airport, sa Davao, Sir Ray. Kasi ito po ay mga international airports kung saan meron po tayo mga OFW. Minsan nga ho, ako'y sa isang biyahe, official travel, I flew from Clark. And kasabay ko, napakadami ring OFWs at wala tayong lounge doon. Sa ngayon, nakakayanin, no, based doon sa dami or volume ng OFWs. So, Sir Ray, ang nire-request ng OWA, additional na suporta, additional na budget. Kasi po, ayaw namin sana natipirin yung ating mga OFW. Deserve nila to, Sir Ray. Deserve nila ng additional na programa, deserve nila ng mas magandang lounge. No, sabi nung iba, lounge lang naman yan. Siguro doon sa iba na sanay na mag-business class lounge, yun ang sasabihin nyo. Pero sa mga OFW, ano bang gusto ninyo? Yung bumalik tayo sa dati na nakaupo sila sa di ba, Sir Ray? We deserve, or the OFWs deserve, Yes. na mabigyan sila ng ganito. And kami sa OWA, kahit ano pa po yan, kung ano pa pang mga challenges, kami po ay susundin ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Gagawa namin ng paraan para ma-operate yan, but we are appealing for additional support para maparami pa po ang OFW lounge at mas mapaganda pa po. I could not agree with you more, Administrator PY, sa nabanggit po ninyo. Talagang deserve na deserve po yan ng ating mga overseas Filipino workers. Ano po? Kaya doon sa mga nagsasabi na lounge lang yan, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung kanilang pahayag na yon. Pero siguro hindi sila sanay sa mga ordinaryong mga lounges lang. Siguro baka naliligo sa salapi itong mga ito. Itong mga nagsasabi na lounge lang yan. Ano po? Baka nababaha sa salapi. Oo, baka nababaha. Baka kamag-anak ng mga contractor na involved ngayon. Sorry. OFW pinag-uusapan natin. Bakit napunta ako sa contractor? Anyway, pero totoo po yun. Totoo yung sinasabi nyo. So this will put, I hope, itong naging pahayag ni Administrator, this puts an end dito sa usaping ito na sinasabing mawawala ang lounge para sa mga OFWs. Hindi po, tulad na narinig ninyo, palalawakin pa. Ano po? And fake news po yung sinasabi dahil unang-una, iba po yung hihingi ng additional funds sa wala ng funds. Napakalaking diferensya po nun. Ano po? Napakalaking diferensya nun. Anyway, sige po. So, I hope this ends the issue. Alam kong nasagot na ito ng DMW, nasagot na ito ng OWA before, pero may mga sumusulpot pa rin. Pero I hope this puts an end to this issue. Palalawakin pa, dadagdagan pa. May kasama pang mga medical services, mobile diagnostic clinic, at yung alagang OWA botika. Okay? Ewan ko na lang kung baka sasabihin na naman nila nito, Administrator, baka naman mga generic lang yung mga ibebenta sa butika. Alam mo naman, mga kababayan natin kung minsan mapaglaro ang isip, Administrator? Opo. Sir Ray, of course, we're partnering with PhilHealth. Hindi naman kami ang eksperto dyan, no? Pero hindi naman siguro papayag yung mga doktor natin na bigla na lang bibigyan yung ating mga kababayan ng gamot na hindi epektibo. Pero gusto natin sila i-assure, kaya nga dinidikit na natin yung clinic doon sa butika. Di ba, Sir Ray, usually magkalayo pa yan eh. Alam mo yun, magta-travel pa yung kababayan natin mula sa clinic or hospital papunta sa butika. Ito magkadikit na para wala nang duda. And also, Sir Ray, madagdag ko pa, gusto niyo pa po ng good news? Sige. Go ahead, Administrator. Kasi umuulan na eh, di additional good news. At nandun na rin naman tayo sa topic na umuulan. Sir Ray, yung atin pong OWA e-card, this is a government ID, actually, physical card siya, pwedeng makuha rin doon sa lounge, sa mga opisina namin dito, sa opisina namin abroad. Pero sa mga kababayan natin
na hindi pa nakakakuha ng physical card, gusto ko sabihin nasa eGov po ito. Para rin yung PhilHealth, para rin yung National ID. So, once na ma-active yung inyong OWA membership, which is $25 for every 2 years, Sir Ray, na hindi po nagtaas since 1982. $25 pa rin po siya or less than 50 pesos per month. Nandun din po siya sa eGov. Ngayon, ba't ko po ito ina-anunsyo? Kasi kahapon din, Sir Ray, ay tayo nag-anunsyo na dahil po sa efforts ng ating po mga kasamahan sa OWA, special shout out sa ating Deputy Administrator Ryan Uy, sa kanyang team, at sa lahat po ng ating mga welfare officers abroad, regional directors. Meron po ang OWA, unang pasabog pa lang, o unang paulan, huwag naman pasabog, unang paulan ng diskwento at privileges sa mga OWA active members. Sir Ray, ang inspiration namin dito yung Pag-ibig Loyalty Plus Card na nagbibigay din ng diskwento sa mga miyembro ng Pag-ibig katulad natin. Ito po ay ang OWA e-card po ngayon ay meron ng over 130 na mga establishments here and abroad na magbibigay ng diskwento sa ating pong mga OWA active members. Kaya po sa ating mga kababayan, please renew po your OWA membership or get your e-card. Kung hindi nyo naman makuha yung physical card, kahit po yung digital card ay tatanggapin para sa diskwento. Sir Ray, meron po dyan, Sir Ray, baka magtatanong kayo, anong klaseng mga diskwento? Meron po sa airline, meron po sa mga balikbayan na balikbayan boxes, meron sa remittances, hotels, resorts, restaurants, clinics, hospital, mga butika, Sir Ray. At meron din, Sir Ray, nagre-report na rin yung mga partner establishment natin, lumalaki yung kanilang benta, lalo-lalo sa isang sikat na brand ng sapatos na ginagamit sa pang-basketball. Up to 50% ang discount ng OWA e-card members dyan. Teka muna, teka muna, Administrator. Bigyan mo ako ng initial ng brand na yan. Nagsisimula sa letter N at nag-end sa letter E. N, oo. Nag-anunsyo din kahapon, Sir Ria, of course, PAL, Philippine Airlines, we have a partnership, no? And they're giving 10% discount sa kanilang mga airline ticket offices, no? And this is big kasi, Sir Ray, alam nyo, even yung isa pa, Sir Ray, dyan naman sa Saudi, baka nakakalimutan ng ating baka feeling na ating mga kababayan, nakakalimutan natin sila. Hindi po. Napakadaming diskwento dyan. Isa dyan, Sir Ray, sikat na international coffee chain, nagsisimula sa letter S. Ay, nako. Nag-end sa letter S may din, partner ng OWA dyan sa buong Saudi Arabia. Sir Ray, 700 ang tindahan yan sa Saudi Arabia. Ang diskwento ng OWA dyan, 20% doon sa kanilang sikat na drinks dyan sa Saudi Arabia. In fact, Sir Ray, noong una ayaw maniwala ng mga kababayan natin. Baka sinasabi, bola ko, di ba? Alam mo ginawa? Pati yung resibo nakalagay, OWA discount, pinicturan, pinost. Sabi nila, totoo nga, nandito sa Saudi, kahit sa Saudi merong diskwento. And marami tayong kababayan, Sir Ray, nakikinig sa inyo sa time zone natin, mga taga Hong Kong. Oy, thank you. Mga taga Hong Kong. Over 27, I think ang feedback pa sa akin, pupunta pa siya sa 50. Pero sa ngayon, 27 na mga iba't ibang establishments and mostly, Sir Ray, yung mga padala, yung mga balikbayan boxes, malalaki yung discount. Yung iba nga, 500 pesos yata yung discount. And more na. At saka mga remittances and yung mga airline bookings also, mga travel agencies dyan, meron ding diskwento dyan sa Hong Kong. So, we will be publishing sa aming OWA Facebook account yung unang batch, pero sana po yung mga kababayan natin mag-follow sa Facebook account ng OWA, yung official OWA Facebook account, para every time, Sir Ray, di ba, may bago tayong diskwento. Yes. Di pa ako tapos dyan, Sir Ray, last na, para talagang todo good news. Okay, go. Alam niyo mga kababayan natin, pag uuwi kayo for the OWA active members, alam ko gusto nyo namimili, di ba, Sir Ray? Siyempre, namimili sila para sa mga pamilya nila. Yes, oo. Diba?
So meron tayong kapartner, nag-anunsyo kahapon pero aantayin ko sila mag-post para i-share ko na lang sa Ray. Pero nag-announce na sila kahapon sa event natin. Nagsisimula rin sa letter S na malalaking mga malls. Malaking mall to. Malaking mall. Oo, Oo. malls. Malls ito ha. Parang. Sabihin ko pa, Oo. pinakamalaking mall. Malls, di ba? Oo. Na every Tuesday ay magkakaroon ng diskwento ang ating mga kababayang mga OWA members na sa kanilang appliances, pharmacy, department store, grocery, na diskwento sa Ray. So, Every Tuesday yon, administrator. Every first Tuesday. First Tuesday. First Tuesday of the month. Oo, first Tuesday of the month. So, Wow. meron po silang diskwentong ibibigay. Napakalaki nun, Sir Ray. Di Ang ba? laki. Kasi, syempre, kung bibili sila para sa kababayan nila ng washing machine, Yes, ref, yes. bagong TV. Alam mo yung mga kababayan natin OFW, nag-iipon yan para sa kanilang kamag-anak, Sir Ray, di ba? Uh-huh. Gino-grocery yan. So, ito, I would say, pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, yan ang inutos ng ating mahal na Pangulo, unity. Mhm. Dito nakikita kasi hindi kailangang gumastos ng gobyerno para makatulong. That's true. Mhm. Kailangan lang talaga, Sir Ray, sipagan at ibigay serbisyong may puso na ibigay sa ating mga kababayan. So, nakakatuwang pakinggan, di ba, Sir Ray, na ang Nakakatuwa. dami. And sa tingin ko, dadami pa yung magbibigay ng diskwento kasi sabi ko, yung isa pang pinaggagastosan ng ating mga kababayan pag umuwi sila, yung binabakasyon nila yung yung kanilang kamag-anak, di ba? Siyempre, dumating sila, gusto nilang mag-outing, gusto nilang magbakasyon. Pupunta sa mga resort, mga ganun. Ano? So, we're partnering with the Tourism Promotions Board at sa iba't iba pong mga hotels and resorts para magkaroon po ng diskwento yung ating mga kababayan. So, we hope with all these discounts, Sir Ray, makatulong din kami kahit paano, kami together with our private partners sa ating mga OFWs at pamilya nila. Again, ang OWA po, mula pa 1982, hindi nag-aakyat ng membership contribution at ako na magsasabi, wala kaming planong mag-akyat ng membership contribution. Ang plano namin, Sir Ray, under sa Bagong Pilipinas na ating mahal na Pangulo, dagdagan, palawakin, at lalong pagandahin ang mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayang, mga bagong bayani at kanilang pamilya. Well, yan po ang tunay na serbisyo publiko mula sa gobyerno na dinaan sa Overseas Workers Welfare Administration. Sa pangunguna, of course, ni Administrator PY. Akong nalula Administrator, ginulat nyo naman kami. Ang dami pala niyan. Sabi nga po ng mga kaibigan ko, paano ba maging OWA member? Sabi ko, Oo nga hindi ka naman OFW. Alam nyo, Administrator, sa dami ng mga binibigay nyo ngayon, parang hindi ako OFW, pero pwede ba akong kumuha ng e-card ng OWA? Bawal. Feeling, no? It's about time. Again, sabi ko nga, deserve ng OFW. Sa lahat ng itinutulong niya sa pamilya niya, sa lahat ng itinutulong nila sa ating bansa, sa ating ekonomiya for so many years. Itong mga ganitong bagay and more ang kailangan natin sa kanilang iparamdam. Dahil sabi nga ng ating mahal na Pangulo, they drive our economy. Unang SONA pa lang. Yes. Unang SONA pa lang ng Pangulo. Nandun na, kasama pa natin noon, the late Secretary Toots, that I really look up to. At ang bilin niya talaga sa lahat ng gagawin, nasa sentro o nasa puso dapat ang OFW. So, yan po, dala-dala ko dito hanggang dito sa OWA na ituloy itong advokasya, pinaglalaban ng ating Pangulo, pinaglalaban ni late Secretary Toots Ople, at of course ng ating Secretary Hans Kakdak na walang kapaguran, Sir Ray. Yes. Talaga naman. Kaya bawal mapagod din kami sa OWA dahil ang aming boss, si Sec Hans, na dating OWA administrator, hindi napapagod sa pagbigay ng serbisyo sa ating OFWs. Totoo po yan. At siguro, Administrator PY, dito ko, I'm not holding back dito sa mga sasabihin ko, na dito talaga
napupunta sa tamang serbisyo yung mga buwis at mga binabayad ng ating mga kababayan at ng ating mga OFW sa tamang mga serbisyo ng gobyerno, hindi sa casino. Ibig sabihin hindi sa hindi kung saang lugar. Maraming salamat po, Administrator. Thank you very much sa napakarami at napakahalaga mga impormasyon pinagkaloob niyo sa amin, at sana tuloy-tuloy ang ang pagbibigay po ng serbisyo ng OWA at madagdagan pa para sa benepisyo at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers maging ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Administrator. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat and keep safe. Thank you, Sir Ray. Sa ulitin po ulit, ha? Yes, maraming will salamat. be. Yes, maraming salamat po. Ang ating pong Overseas Workers Welfare Administrator, ang ating pong nakatalaga naman, Administrator Patricia Ibon PY Kaunan. Ayan. Ayun, hindi po ako nagbibiro, I will not be shy in saying na dito talaga napupunta yung mga buwis na binabayad natin. Ito sa ganitong mga serbisyong pinagkakaloob ng OWA para sa ating mga OFWs. At dun sa mga overseas Filipino workers po natin na hindi pa nararating ng mga serbisyong ito, makakarating po sa inyo. At ipaalam nyo po sa amin dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service kung ang mga serbisyong ito ay hindi nakarating sa inyo at hindi nyo nararamdaman. Kami naman ang magpaparating niyan sa OWA para po makarating sa inyo ang mga serbisyong ito. So itong kanilang tinatawag na Mobile Diagnostic Clinic, itong alagang OWA Butika. Biruin nyo, ito palang OWA Butika, alagang OWA Butika is in collaboration with the PhilHealth. Ang PhilHealth po is ang chairman ng PhilHealth ay si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Binubuo ito ng mga doktor. Kaya makakaasa po tayo na itong mga gamot na ibibigay ay mabisa at tumutugma sa anumang karamdaman ng OFW maging ng kanyang pamilya. Pati itong Mobile Diagnostic Clinic, ito po ay palalakihin, pararamihin upang mai-assign, mailagay sa iba't ibang regions, lalo na kung nasaan naroroon yung ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya, mga kababayan. Hopefully, let's pray na tuloy-tuloy itong mga serbisyong ito ng Overseas Workers Welfare Administration. Lalo pa sa mga panahon ngayon na bumabagyo, sunod-sunod na bagyo nararanasan natin dito sa Pilipinas, katulad dito si Ompong. Ulitin ko po ngayon ay araw ng Biyernes. Itong programang ito ay araw ng Biyernes, ika-26 ng Setyembre, oras dito sa Pilipinas. Kaya kung kayo nakikinig at nanonood sa abroad, ito po yung araw at oras kung saan narinig po ninyo itong programang ito at ang ating panayam kay Administrator Kaunan ng OWA. So maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa ating programa, sa oras na sinet aside ninyo para manood. Kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Sabi ko ni Administrator PY, maraming mga sumusubaybay dyan sa atin sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo sa Hong Kong. At banggitin ko na rin yung mga taga Singapore. Good morning din sa mga taga Singapore at sa mga taga I think sa Saudi Arabia, pati si Rosal. Si Rosal Kirby dyan naman sa I think sa Denmark. Yan, okay? Magandang morning po at sa mga kababayan natin sa Jordan. Ano bang oras ngayon dyan sa Jordan habang nakikinig po kayo sa aming programa? Magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito. Magandang umaga po. Please pray for the safety ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nakakaramdam at nakakaranas ng lupit ng bagyong Opong. Maraming salamat po. Ako yung lingkod, Ray Sampang. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.